Tayo po ay dadako sa papangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Our sermon text will be coming from 1 Corinthians 7. Tayo po ay magtutuloy na ng ating pong ginagawang serye in 1 Corinthians. Our sermon text will be from verses 17 to 24. At babasahin ko po siya mula sa MBB translation. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tulina nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli ng tawagin, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi, subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin, manatili kayo roong kasama ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mga salitang ito. So tayo po'y manalangin, tayo po'y humingi sa ating Panginoon ng kanyang paggabay sa atin. O aming dakila o mabuting Diyos at mabuting Diyos sa amin pong Ama sa Langit, kami po'y nagpapasalamat sa muli mong paghahain sa amin ng iyong mabuti at buhay na salita. Sana po, Panginoon, kaming lahat ay mapagpala as we journey through the text that we have this morning. Mabusog nawa ang aming kaluluwa, mapahinga po nawa ang aming espiritu bilang ikaw ay muli naming matutunghayan sa pamamagitan ng iyong salita na nagpapakita ng iyong mga katangian at ng iyong pong kalooban at ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po ako na maging tapat sa pagpapahayag. Iiwas mo po ako sa mga pagkakamali upang ang iyong mga minamahal na tupa ay tunay na makakain ng masustansyang pagkain ng iyong salita. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng kaabalahan. Help us to concentrate at nawa po ang may tatalim na salita sa aming lahat ay tunay na papagbunga. Magdalan sa amin ng further na kabanalan, becoming more and more like your Son, Jesus Christ. At para po sa mga naririto at mahahagi pa ng mensahe sa iba't ibang platforms o aming Panginoon, sana po ay magamit ang iyong salita upang sila ay sumampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, kasabay ng pagsisisi ng kasalanan para po sa kanilang kaligtasan. O aming Panginoong Jesus, aming Panginoong Diyos, amin po, Panginoong, pinagtitiwala sa iyo ang magiging bunga ng pagpapahayag ng mga salita mo ngayong umaga. Kaya po, nawa po, muli mong pakilusin ng iyong banal na espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita po sa amin ang dakila mong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So nagkaroon po tayo ng 2 weeks na break sa pagpapahayag po natin sa pagpapatuloy ng serye in 1 Corinthians chapter 7. We had our Lord's Supper 2 weeks ago, and then last Sunday tayo po ay nabiyayaan, napaunlakan na tayo ay pagpahayagan ng salita ng Diyos ni Pastor Exley Miguel. Siya po ang namumuno o isa sa mga pastor sa Christ Heritage Church. Isa pong pagpapala ang ating natamo sa pamamagitan ng kanyang matapat na pagpapahayag ng kanyang teksto noong nakaraang linggo. Pero bilang maikling pag-recap para makita natin kung saan tayo nagpapatuloy at kung saan tayo nanggagaling, at upang makita rin natin ang konteksto na nilalaman ng ating pong mga kasalukuyang talata, tayo pa rin sa ating pagtuklas o sa ating muling pagtingin sa 1 Corinthians 7 ay nasa topic o paksa pa rin ng pag-aasawa. Mga bagay na may kinalaman sa pagsisimula ng pag-aasawa, bakit nag-aasawa, ano yung mga kailangang isaalang-alang pagdating sa larangan ng pag-aasawa. At noong nakaraang linggo o nakaraan nating talakayan dito sa 1 Corinthians 7, nakita natin na ang pinakapangunahing layunin ng Diyos sa pagtataguyod niya ng pag-aasawa bilang regalo sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, ay upang magkaroon tayo ng pribilehiyo na masalamin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng nagiging pagtibay, paglago sa kabanalan at pagmamahalan
ng dalawang tao na magkaiba ang kasarian, one man and one woman, na pinagtagpo at pinagsama ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang nakaraan nating mensahe noong mga panahong yon ay ang pag-aasawa ay nararapat na pagtibayin ng mag-asawa upang ang ebanghelyo'y masalamin sa kanila. Makikita natin doon sa nakaraan nating mga talataan dito sa 1 Corinthians 7, yun na lamang paulit-ulit na pagpapaalala ni Apostol Pablo ng pag-ayaw ng ating Panginoong Diyos pagdating sa diborsyo, na bagamat may provision ng Diyos na ibinigay pa rin maging sa mga Kristiyano for biblical divorce, which is ang tangi lamang parameter for that to occur ay kapag may isa sa kanila na nag-commit ng adultery. Ngunit hindi ibig sabihin noon na yun ang ini-encourage mostly ng ating Panginoon for giving that slight provision of divorce sa nagiging mag-asawa. Ayaw na ayaw pa rin ng ating Panginoon na naghihiwalay, sapagkat sa pagsasalamin ng Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi kailanman iiwan ang iglesyang kanyang tinubos ng kanyang sariling buhay. At ito sa kanyang pagmamahal, ipinaalala din ito sa atin slightly ni Pastor X yung nakaraan, ang pagmamahal dapat ng isang lalaki sa kanyang asawang babae is transformative love, na kung paanong si Kristo ay nagmamahal sa iglesia, hindi lamang sa pagtubos dito sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ngunit sa pagpapatuloy ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia ay unti-unti niyang binabago ang bawat membro ng iglesia at hinuhulma ito sa patungo sa pagiging kawangis ng kanyang imahe, which is another way of saying towards holiness, towards further righteousness. Kaya nga, sa ating pagtingin sa mga talatang ito, tila ang ibang tao sa kanilang unang beses na matunghayan yung mga talata sa atin harapan ngayong umaga, minsan madali na maisip ng mga mambabasa na parang dito sa chapter 7 verses 17 to 24 ay tila lumilihis ng paksa ang ating apostol sa kanyang ginagawa o sinulat ng mga talata na ito. Pero hindi po totoo na ang ating apostol ay bagamat maaring magtunog o maaari nating maisip na sa mga talatang ito ay parang lumilihis siya ng paksa slightly, pero hindi po yun ang ginagawa, hindi po yun ang authorial intent ng ating apostol dito. Sapagkat, kaya ko nasabi na maaring maisip ito ng ibang Kristiyano o ilang mambabasa, ay dahil bigla siya dito sa paksa ng pag-aasawa, ay bigla siyang pumunta sa paksa ng pagkakontento, contentment. So baka maisip na iba, bakit bigla siyang nasa paksa ng contentment, ay nasa paksa ng pag-aasawa yung buong 1 Corinthians 7. Ito po ay hindi paglihis ni Pablo, ito po ay pag-transition ni Pablo. Makikita natin yan dahil kung babalikan natin yung mga talata natin yung nakaraan, ayaw na ayaw ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalahad ni Pablo ng hiwalayan ng diborsyo sa pagitan ng mag-asawa. Ito man ay mag-asawang parehas mananampalataya or mag-asawa na isang mananampalataya tapos ang kanyang asawa ay hindi pa sumasampalataya. Whichever the case may be, ayaw ng Diyos ng hiwalayan sa pagitan ng kanyang mga pinagsasama. Tapos pagdating natin sa magiging mga talata natin, Lord willing, next Sunday, makikita natin na naglalahad pa rin si Pablo ng mga kataga na nabanggit din dito na ang bawat isa ay magpatuloy sa kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Tapos sinabi niya bigla ang asawang lalaki ay hindi dapat hiwalayan ng kanyang asawang babae. Tapos sinasabi niyang patuloy doon, kung kayo ay wala pang asawa, mas mainam na hindi na kayo mag-asawa. Not to say na ini-encourage ni Paul talaga ang singleness. Sabi niya doon sa mga talata sa susunod nating magiging talakayan ay iyon ay kanyang opinion bilang isang mapagkakatiwalaan na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sinasabi niya ay dahil may mga ilang factors or advantages of not being married. Pero sabi niya kung ikaw naman ay mag-asawa ay hindi rin naman masama iyon. Isa sa mga bagay na matutuklasan natin sa susunod na mga talatang ating tatalakayin, yung importansya ng tinatawag nating waiting on God's timing and going through the proper process of entering marriage. Kasama yun sa mga aplikasyon, prinsipyo ating makikita. At upang maganap yung mga bagay na iyon, maiwasan ang hiwalayan, kagaya nung tinalakay natin several Sundays ago, at tayo ay magkaroon ng paghihintay sa timing ng Panginoon, pananatili sa pagiging mag-asawa na tatalakayin natin further sa mga talata sa susunod na linggo, mahalagang kasangkapan o mahalagang sangkap upang maganap yung mga bagay na yon, itong pagkakontento.
Alam nyo, hindi naman bago sa atin dahil nangyayari na noong mga panahon din ng first century church dito sa mga taga-Korinto na isa sa mga nagiging dahilan ng hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa ay dahil hindi na sila kontento sa isa't isa. So nangyayari ay natutuksol sila at ang ilan sa kanila ay nagpapatangay doon sa tukso na sila na lamang ay maghiwalay. Dahil kumbaga hindi na ako masaya, hindi na ako kontento sa nangyayari, siguro I have married wrongly kasi hindi ito yung inaasahan ko at marami pang iba't ibang dahilan. And it takes contentment for those two people, lagi niyong tatandaan, ito rin mahalagang prinsipyo ito na tandaan sa pag-aasawa. Ang mga nag-aasawa ay nag-aasawa ng isang tao na makasalanan. Di ba kaya nga mahalaga yung pagsasalamin sa Ebanghelyo? Dapat mayroon agad tayong kaisipan pagka mag-enter sa marriage o para sa mga tao na nasa marriage relationship na ang aking asawa ay makasalanan, ako din ay makasalanan, so therefore dapat nandun yung kapatawaran. Minsan mangyayari na hindi kanais-nais sa akin na magiging pag-uugali nitong aking asawa, o di kaya naman there are times na ang aking pag-uugali hindi magiging kanais-nais sa aking asawa, at may mga panahon na gagamitin yun ng diablo upang tuksuhin kami na hindi na kami makontento sa aming relasyong mag-asawa at kami ay humantong na lamang sa pag-drift away o paghihiwalay. Mahalaga na alalahanin natin yung tinatawag nating virtue of contentment. Si Jeremiah Burroughs nga sumulat ng isang napakagandang libro patungkol sa Christian contentment. Ang title nun is The Rare Jewel of Christian Contentment. Napakaganda nung aklat na yon. I'll be quoting a few passages mula sa book na yon as we go on sa ating sermon ngayong umaga. Napaka-tinding pangangailangan ng lahat ng tao, lalo na ng mga Kristiyano dahil tayo may mga nananatili pa rin kasalanan, ng virtue ng pagiging kontento. Araw-araw tayong may angal, may reklamo. Isa na yung palatandaan na tayo ay may problema sa pagkakontento. Marami tayong kabalisahan. Dahil sa ating namamataang kasalukuyan nating kalagayan, isa na yung palatandaan ng ating talagang pangangailangan ng pagiging kontento. Marami tayo minsan na mga tukso sa ating buhay na dahil marami tayong hinahangad, ay nais nating uso kasi yung mga instant gratification ngayon. Sa dami nating hinahangad ay natutukso tayo at minsan natatangay tayo to cut corners, to take shortcuts, even at the cost of compromising. Nang dahil sa napakalaking pangangailangan natin ng pagiging kontento. Mahalaga ito sa larangan ng pag-aasawa, pero applying it generally sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao, maging ng buhay ng Kristiyano, napakaganda na pagkakataon na ibinibigay sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos mula sa ating mga talata, na tayong lahat ay nawa bilang resulta ng mga salitang itong nasa ating harapan, ay bigyan ng Diyos ng malagong bunga ng pagkakontento sa ating buhay. Bakit? Kasi una sa lahat, pinagkaloob ng Diyos kung anumang kalagayan o mga karanasang ating dinanas na dati, ating dinaranas ngayon at ating daranasin pa sa hinaharap. At dahil ang Diyos ang soberanong nagpangyayari ng lahat ng bagay, lalo na sa buhay ng bawat Kristiyano, lagi nating tatandaan, anumang hirap ang ating maranasan, anumang tukso ng diablo na tayo ay maghangad ng husto pa kaysa sa mga bagay na mayroon na tayo sa kasalukuyan, na tayo'y mabalisa dahil mayroon tayong hinahangad at nais na nating makuha kaagad yung ating hinahangad. Dumaaring natatakot tayo na baka hindi kalooban ng Diyos ang ating hinahangad, kaysa tayo'y mapanaigan ng takot, tayo ay maparalisa dahil sa pag-iisip ng mga ganoong mga bagay. Tayo ay may kumpiyansa na makakahinga tayo ng maluwag, mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayo pa rin dapat maging kagalakan dahil lagi nating tatandaan, dahil mabuti ang Diyos, kagaya nga ng sabi sa verse 17, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa Kanya ng Panginoon, dahil ang Diyos ang nagkakaloob ng ating kalagayan. At ang Diyos na soberano ay mabuti at may pangakong Kanyang gagamitin ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ng Kanyang mga anak para sa kanilang lubos na ikabubuti. Dapat yun ay magbunga sa atin ng tinatawag nating Kristiyano o biblikal na
pagkakontento. It reveals how satisfied we are, not in our mere circumstances, but contentment. Biblical contentment reveals how satisfied we are with the sovereign God na nagbibigay at nagkakaloob sa atin ng ating mga kalagayan, ng ating mga karanasan. This contentment reveals to us how much idols we still have in our hearts. And at the same time, pag ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng biblical contentment, it gives us the provision of how we should delight and be contented in God. That indeed the chief end of man is this, to glorify God and to enjoy Him forever. Maganda ang mga talata natin ngayong umaga. At hindi lamang yun, hindi lang ipinapakita ng ating mga talata ngayong umaga na ang Diyos ang soberanong nagkakaloob ng mga bagay at karanasan at kalagayan na ating dinaranas at daranasin pa. That's why we ought to have contentment. Ngunit ipinapakita rin ng mga talatang ito sa panulat ni Apostol Pablo na sa bawat kalagayan na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating kanyang mga anak, mga Kristiyano niya, mga bahagi ng iglesyang tinubos ng buhay ng kanyang anak na si Jesucristo, kasama sa pagkakaloob ng Diyos na soberano ng ating mga kalagayan na ito. In verse 24, tayo ay sinasamahan ng Diyos sa anumang karanasan o sa anumang kalagayan na mayroon tayo. Kaya nga ang ganda ng konklusyon ni Pablo dito sa mga bahaging ito ng 1 Corinthians 7 verse 24. Sabi niya, mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin. Anong sinabi niyang sunod? Manatili kayo roong kasama ng Diyos. Napakaganda ng mga pangungusap o ng pangungusap na iyan. Hindi lang nagkaloob ang Diyos, pero kasama Kanya. Sinasamahan tayo ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagsama sa atin ng Diyos, ang pakikisama ng Diyos sa atin ay isa sa mga direktang resulta ng pagbili sa atin ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya in the previous verse, before verse 24, before its conclusion, verse 23, nabili na at bayad na kayo. At kung ating babalikan ng Ebanghelyo na kung saan nagpapahayag ng detalyado kung paano tayo binili ng ating Panginoong Hesukristo, kasama sa pagtubos sa atin ng Panginoong Hesukristo sa mga salvation blessings na meron ay yung tinatawag na adoption. Yung tinatawag na reconciliation, hindi ka anak ng Diyos, hindi ako anak ng Diyos, anak tayo ng ating ama sa kadilimang ang diablo, pero tayo ikinupkup ng Diyos nang dahil tinubos tayo ni Hesukristo. At kasama doon, kasama sa pagbili at pagbayad ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating katubusan, ay tayo ay ipinagkakasundo sa Diyos. Ang dating magkaaway ipinagbabati. That is what the mediation of Christ secures for every believer. Hindi lang siya yung kagaya na natalakay natin nakaraan, pumapagitna, hindi lang siya pass the message kind of person, pero ang ating Panginoong Hesukristo ay pinag-aayos ang relasyong nasira ng mga taong nagrebelde laban sa Diyos upang sila'y pagbatiin. Sa pamamagitan ng kanyang paraan ng pagbili, ang kanyang dugo ang naging pambili, ang kanyang buhay ang ibinigay. Siya ang tumanggap ng hatol ng Diyos na dapat tayo ang tumanggap, at sa mga bagay na minamandato ng Diyos para sa atin at yun ay maging perpekto sa katwiran, siya rin ang nabuhay ng walang bahid upang ang kanyang buhay na ibinibilang sa atin ay maging katanggap-tanggap sa Diyos na ating pinagrebeldehan. At dahil doon, meron tayo, as said by the Apostle Paul in Romans 5, having justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ our Lord. At dahil yung kapayapaang yun, hindi lang basta kapayapaang relasyonal, peace with God, napakaganda nun, napakahalaga nun. Pero ito rin yung pagkakaroon ng kapayapaan na regardless of our external circumstances, ano man ang kondisyon o ating kalagayan sa kasalukuyan sa mga daraan pang panahon, meron tayong kapayapaan. Philippians 4, do not worry about anything but by prayer and supplication make requests known to God for the peace, so that the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Yung kapayapaan ng Diyos, kapayapaang hindi maabot ng kaunawan ng tao, kapayapaang hindi nadidiktahan ng ating mga panlabas na kalagayan, kapayapaang panloob na hindi kailanman mapepenetrate o maaapektuhan ng mga kalagayang panlabas dahil ito'y galing sa Diyos. Na sa kabila ng mga kalagayan natin sa buhay, ito man ay hindi yung kalagayang ating preferred, na nagdi-delay o di kaya naman ay sumisira sa ating pagkakontento, muling mapapanaig at muling magbubunga ang hangarin ng pagkakontento sa ating Panginoon dahil ano man ang ating kalagayan, the thought that we have been purchased already, the thought that we are at peace with God already, the thought na ano man ang mangyari sa atin dito sa daigdig na ito, alam natin ang ating eternal na magiging buhay ay sa piling ng Diyos na pinakamaganda sa lahat. Christ who is the ultimate treasure and Christ who is the ultimate pleasure. Sa ating kasalukuyang panahon ngayon, gaano mang kahirap o di ka nais-nais sa ating palagay ng ating kalagayan, mapapanatili ang ating pagkakontento at ang ating kapayapaan. Dahil hindi lamang ang Diyos ang nagkakaloob nito, ngunit ang Diyos ay sinasamahan tayo sa mga kalagayan na ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya po mga kapatid, mula po sa ating teksto ngayong umaga, ito po ang ating mensahe. Kinakatagpo't kinakasama ng ating Diyos ang mga Kristiyano sa anumang kalagayang kaloob sa kanila. Kinakatagpo't kinakasama ng ating Diyos ang mga Kristiyano sa anumang kalagayang kaloob sa kanila. At dalawa pong prinsipyo ang ating titingnan na ibinabahagi po ng ating apostol na si Pablo mula po sa ating teksto ngayong umaga. Una, ang pagiging kontento sa anumang kalagayang kaloob ng Diyos. Ang pagiging kontento sa anumang kalagayang kaloob ng Diyos. At ang ikalawa, ang pagiging kontento sa anumang kalagayan kasama ang Diyos. Ang pagiging kontento sa anumang kalagayan kasama ang Diyos. Talakayin po natin yung una, ang pagiging kontento sa anumang kalagayang kaloob ng Diyos. Pansinin po muna natin ulit yung verse 17. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Tumigil muna tayo doon sandali. Makikita natin, pag tinignan natin yung verse 17 in its original language, in the Greek or Biblical Greek, Koine Greek, ito po yung salitang peripateo na ang ibig sabihin is let him walk. Kayo ay lumakad. Tayo ay lumakad ayon sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo, ang ibang translation, ito nga sinasabi, let him walk as a believer. May ganun pa. Hindi lang basta let him walk, pero tayo'y lumakad bilang mga mananampalataya as a believer in any condition that God has granted us. Lumakad tayo sa kahit anumang kondisyon bilang mananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pag tinignan natin yung phrase na let him walk o pag ginagamit sa kasulatan yung walk, usually makikita natin sa Galatians 5, walk in the Spirit. O lumakad tayo. May inaasahan, hindi lang tayo basta inaasahang lumakad o mamuhay, to live. Dito rin natin makikita, di ba? Ang ganda nung salita, mamuhay, live. Mamuhay. Di ba pagka tayo ay sinusumpong ng kawalang kakontentuhan, kahit tayo'y humihingat buhay, pakiramdam natin ay hindi tayo buhay. Kaya nga minsan nakakakita tayo ng mga statements na we're not just here to survive, we're here to live. Na tila ba pinag-iiba pa yung survival, ginagawa ng distinction. And yes, of course, may distinction naman talaga yung survival at saka living. Pero ang point nito, kasama ng pamumuhay o pagiging buhay is to survive. Pero syempre, pag sinabi nating to live, sa konteksto ng ating Panginoon, it means to live with peace and joy. Lumakad sa Espiritu, sabi ng Galatians, and how do we know how to walk in the Spirit? And then eventually, sa context ng Galatians 5, nung binanggit yung mga katagang ngayon, binanggit ang mga kalakip ng bunga ng Espiritu at kasama sa bunga o kalakip ng bunga ng Espiritu, ano? Yung kagalakan. Yung
pagpipigil sa sarili, patience as well, love. Ibig sabihin, nasa anumang kalagayan tayo, ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, directly sa mga mananampalataya ng Korinto ito. Tayo ay mabuhay. Mabuhay tayo mga mananampalataya sa anumang kalagayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon nang namumunga pa rin ng bunga ng Espiritu. Ngayon sa panahong tayo ay nawawala ng pagkakontento, tayo nahuhulog sa mga pag-angal at pagreklamo. Talagang yung mga kalakip ng bunga ng Espiritu ay ubos lahat. We do not bear the fruit of the Spirit when we are in the state of complaining, when we are in the state of ungratefulness, when we are in the state of anxiety, worrying whether or not God would give us what we want or whether or not we would remain in our current state. Lalo na sa mga panahon na ang ating kasalukuyan, hindi yung kasalukuyang preferred natin, tayo ay nababalisa, tayo ay nawawalan ng mga oras ng pagtulog sa gabi, hindi dahil sa ayaw mong matulog, pero dahil hindi ka makatulog, kaiisip, Panginoon, hanggang kailan ba ako mananatili sa kalagayan ko ngayon? Hanggang kailan ba kami hirap na hirap? Hanggang kailan ba ganito katigas ang ulo ng aking asawa, ng aking kaibigan? Hanggang kailan ba ako magtitiis sa aking boss sa trabaho at marami pang iba? At hindi natin pinapansin masyado na sa mga panahong iyon, nasasayang yung mga pagkakataon na sana tayo ay namumunga. Alam nyo, in defining what contentment really is, no? At least a short o in a nutshell, sa Tagalog, pagka i-define natin ang pagkakontento, ito ay ang pananatiling matapat at mapagpasalamat sa kung anumang kalagayang ating dinadanas ngayon. Ibig sabihin, pag sinabing matapat, we live uncompromisingly. Namumuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. We live uncompromisingly even if the circumstance that we're currently in is not necessarily what we prefer. Madali kasing mabuhay, madaling mamunga kapag ang circumstance na ating kinalalagyan ay gusto natin. Pero ang hamon talaga ng faithfulness o ang pagiging matapat ay ang pananatiling hindi kumukompromiso. Lalo na sa mga panahong hindi natin ninanais ang ating mga dinadanas. That is why every single time, ang mga tinatawag ng Diyos upang maging Kanya ay Kanya pa rin pinapadaan sa iba't ibang seasons of testing. Kasi ang nais ng Diyos ay hindi yung mga bagay lang na kaya niyang ibigay ang ating dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Kanya, nananalangin, sumasampalataya. Ang nais ng Diyos ay hindi yung mga bagay na iyon ng ating rason o dahilan kung bakit tayo ay nagnanais tumungo sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay sa halip na yun yung maging punto, yung mga ibinibigay niya, lalo na sa kalagayan. Ngunit yung mga yun yung maging kasangkapan upang tayo ay dumako at ang ating maging rason ng ating pananampalataya ay upang lalo tayo mag-marvel at lalo nating enjoyin ang ating Panginoon regardless of what He grants our circumstances to become. Kaya nga kagaya na banggit ko kanina, discontentment reveals how much more idols we have in our hearts. Dahil at the end of the day, tama lamang na tayo mabuhay ng may katapatan sa ating Panginoon, anuman ang ating kalagayan, dahil ang kalagayan natin kaloob ng Panginoon. Hindi man natin preferred kung anumang kalagayan natin dinaranas ngayon o dadanasin sa hinaharap, pero it remains to be a gift because the one who gave it is our sovereign Father. Kaya nga 'di ba nung tinuruan tayo ni Pastor Exley nung nakaraan, si Jesus Christ nung tinuturuan ng mga alagad niya na manalangin, ano ang ating address sa pananalangin? Ama namin, sumasalangit ka. We are now given the privilege to call God as our Father because we have been redeemed by the Lord Jesus Christ. At dahil ang ating Ama ay isang mabuting Ama, banal na Ama, mapagbiyayang Ama, kahit ano pa ang ating maranasan o kung paano natin labelan o i-perceive ang ating mga nakaranasan ngayon at sa mga darating pang panahon, nananatiling regalo ng Ama ang anumang kalagayan na ating dinaranas.
Kaya nga sabi dito ay magpatuloy sa dati niyang kalagayan. Noong siya tingnan niyo ang galing ng ginagawa ng banal na Espiritu kay Pablo nung isinusulat niya ito. Alam niyo kasi ang hirap Lalo na ang mga taga-Korinto na nasa panahon ng katigasan ng puso nila, bagamat sila yung mga tunay na mananampalataya, at the same time, itong mga ito, makikita natin na kaya sinasabi ni Pablo ang mga bagay na ito sa kanila kasi sila ay madaling hindi makontento. Pero sinasabi dito ni Pablo, alam kong hamon ng mamuhay ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, lalo na pag hindi nyo ninanais ang inyong kalagayan. Alam kong mahirap magpatuloy sa dati niyang kalagayan kapag hindi natin ninanais kung ano yung kalagayang ating kinalalagyan. Tapos biglang ipinasok ni Pablo ang isang napakahalagang pampalakas loob para sa mga tunay na mananampalataya. Magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Alam niyo, napakahalaga ng mga salitang tawagin ng Diyos. Hindi lahat ng nakakarinig ng Ebanghelyo ay epektibong tinatawag ng Diyos. The word church itself, sa Greek is ekaleo, sometimes it is used as ecclesia. Ang kanyang literal meaning is the called out ones, ang mga tinawag. Pag narinig niyo yung word na church, kasama agad sa ating kamalayan ang mga tinawag. This is New Life Reformed Baptist Church. Ito ay church na nasa alitagtag. Ibig sabihin, ito yung mga tinawag na nasa alitagtag. Tinawag nino? Tinawag mismo ng Diyos. Nilaki pa ng banal na Espiritu ng epektibong pagtawag ng Diyos ng regeneration and then eventually conversion. Dahil tiniyak ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, na mga ito ay ililigtas at tatawaging epektibo ng ating Panginoong Diyos. Tama bang magpatangay na lamang tayo sa mga bugso ng ating damdamin o di kaya naman sa mga tukso ng dyablo na tayo maging mapagreklamo o mawalan tayo ng pagkakontento lalo na sa ating Panginoong Diyos, knowing na anuman ang ating kalagayan, yung pinakamatinding kalagayan na hindi natin kayang matamo sa ating mga sariling kamay at lakas ay ibinigay sa atin ng Diyos noong tawagin niya tayo. To be called is the greatest state a person could ever have. To be called is the greatest condition that a person could ever have. Hindi lang yun. To be called by God is the greatest condition that any person could ever have. Literally, yun nga ang tawag sa iyo Every single person here is called the church. The church is not the building. The church is the person. Anong tawag sa mga tao ng Diyos who's called the church? The called out ones. Pag sinabing you are a member of the church, sa Tagalog, ikaw ay miyembro ng mga tinawag ng Diyos. Tinawag ka. Dinala ka sa kanyang sarili. Kaya nga, eventually itong sinabi ni Pablo, sa pagpapatuloy na panawagan sa kanyang kalagayan, sa pagiging kontento sa kanilang kalagayan, sa pamumuhay ng walang pagkompromiso sa anumang kalagayan na pinagkakaloob sa kanya ng Panginoon, ito ang kanyang sinabi. Ito ang itinuturo ko, hindi lang sa ilang iglesia, pero saan? Sa lahat. This is something that every Christian should be reminded of consistently and regularly. Bakit? Kasi may remaining sin pa rin ng bawat isa sa atin. Dapat ito'y ituro sa lahat ng iglesia, ipaalala sa bawat membro ng iglesia, ipakitang patuloy at dapat ipamuhay ng bawat Kristiyanong tinawag ng epektibo ng ating Panginoong Diyos. Tapos naglahad siya dito ng iba't ibang circumstantial examples. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung ito talaga ay nagaganap nung panahon ng mga taga-Korinto or ito ba'y merely ginagamit ni Apostle Paul as illustration. But whichever the case may be, ang akin na lang assumption ay ito ay talagang nangyayari noong mga panahon na iyon sa Korinto. At mayroon tatlo siyang ginamit dito na circumstances o yung tinatawag nating mga state or status. Anong sabi? Ano yung una? Ang una is ecclesiastical status. Ito yung tinatawag nating ano bang estado ng isang tao sa iglesia. Pangalawa is societal status. Ano bang estado ng isang tao sa lipunan? At ang pangatlo, bagamat hindi ko binasa, pero ating tatalakayin,
mostly in detail sa susunod na linggo, ay yung marital status. Ngayon, itong tatlong mga status na ito na babanggitin ni Apostol Pablo is not exhaustive but representative. Siyempre, marami pang iba't ibang status o kalagayan out there. Pero sa ating pagtingin at sa tatlong mga status na ito na inilahado ay binahagi ni Pablo, dito sa mga talatang ito, magkakaroon tayo ng ideya kung paano natin i-apply yung biblical contentment sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Unahin natin yung tinatawag na ecclesiastical status. Alam nyo, isa sa mga tukso sa mga taga-Korinto noong kanilang panahon na nagiging dahilan ng kanilang pag-aaway-away o di kaya naman na ibang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng pagkakasala, nais nila lagi na sila ay may mataas na status sa kung nasaan man silang institusyon o sa lipunan kabilang. Kaya nga may 1 Corinthians 12, makikita natin sa 1 Corinthians 12 doon sinasabi ni Pablo as an illustration na ang bawat membro ng iglesia ay parang bawat bahagi ng tao. Hindi lahat mata, hindi lahat mukha, hindi lahat bibig, hindi lahat mga daliri at mga kamay, hindi lahat tenga. Kasi marami sa tukso doon sa 1 Corinthians 12 ng mga taga-Korintong mananampalataya, di ba sa atin kunwari, tayo ay nakadamit bilang mga tao. May ilang bahagi ng ating katawan na hindi nakikita, pero it doesn't mean na yung mga bahagi ng ating katawan na hindi nakikita kapag tayo nakadamit ay hindi na operational or functional or useful. Tama ba? Ang nais ng mga taga-Korinto ay sila ay quote-unquote, kung illustrative nating gagamitin, ay doon sa bahagi ng katawan na sila ay nakikita. Why? Because natutokso sila to put on a show, to perform. Di ba kung nga sa iglesia, kasama sa mga bahagi ng iglesia, kung gagamitin natin yung ilustrasyon ng bahagi ng katawan. Kung nga kami mga mangangaral o ibang mga nasa opisina, yung mga tumatayo sa harapan, nagtuturo sa mga bata, yung mga yan, yung bahagi ng katawan na nakikita. Kasi they are public. Pero may mga bahagi ng katawan ni Kristo na hindi nakikita, yung mga may gift of generosity, yung iba yung may mga gift of counseling, na ang counseling ay ginagawa in private, indoors. Ang iba ay yung mga nagluluto sa kusina, yung mga nag-aayos kapag ka may mangyayaring event at marami pang iba. Does it mean na hindi na sila functional or helpful sa church? Pero ang mga tao sa mananampalataya ng Korinto ng mga panahong ito, ang gusto nila is yung para kasi sa kanila matataas yung status kapag ka ikaw ay nakikita. Kaya nga sabi ni Paul, eventually dito sa mga taga-Korinto, lahat ba ay apostol? Lahat ba ay pastor? Dahil ang banal na espiritu ang nagkakaloob ng mga bagay na ito sa bawat isa. The Holy Spirit is the one who sovereignly grants gifts upang malaman kung ano yung role na ating ipiplay functionally for the glory of God sa isang lokal na iglesia. Pero dito, isa sa mga status na tinutukoy ni Paul ay covenantal status. Kasi bagamat sila yung mga hintil, pero sa isip nila, kung ako ay may covenantal sign ng mga Hudyo, mas mataas ang magiging estado ko sa iglesia. Mas mataas ang magiging tingin sa akin ng mga tao sa iglesia. Ano ba ang covenantal sign ng mga Hudyo? Circumcision. Kaya nga dito, ang sabi ko, kung isang lalaki itulinan ng siya'y tawagin ng Diyos, wag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuloy. Ikaw ba ay Hudyo? Nung ikay naligtas, siyempre 8 years old ka pa lang, ikaw itinuli na. Ay wag mo nang hangarin na i-reverse yun. Iniisip ko paano kaya yun gagawin nung panahon nila. So dito, ang context by the way ng pagtutuli is not medically, it's not culturally, it's covenantally. Kaya sinabi dito, ginamit ni Paul yung salitang palatandaan, covenant sign. At sabi niyang sunod, kung hindi naman siya tuli ng tawagin, ibig sabihin, ikaw ba nung maligtas ay isang hintil na hindi naman sila required whatsoever na mag-undergo ng circumcision. Nung sabi, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. No need to have the covenantal sign. Isa pa, may covenantal sign ka na, nagpabautismo ka, kaya ka nga miyembro ng iglesyang yan. Eventually, makikita na naglo-Lord Supper sila, which is another covenantal sign. A sign of the new covenant. Kahit nga sa Book of Galatians, sinabi si Titus nga na isang hintil na naligtas, hindi naman siya nagpatuloy at hindi siya ni-require. No need for those. Kasi sabi dito ni Pablo, bali wala naman yung mga iniisip niyong status. Diba, nakakarinig tayo minsan mga dadaan dyan mga motorista, ang lalakas ng ingay ng tambutso. Minsan may mga, for the sake of joke na lang ginagawa ng iba, hindi mo ikagagwapo yung paglakas ng tambutso mo.
Dito, makikita natin, hindi ikatataas ng estado mo sa iglesia ang pagkakaroon ng Old Testament covenant sign. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, makontento ka kung wala ka nun, o kung mayroon ka naman, huwag mo nang asamin na yun ay ipatanggal mo. Dahil ang sinasabi ni Paul, hindi mahalaga kung ano yung status na tinutukoy mo, kasi dito natin makikita, hindi sila kontento sa kung anumang status meron sila sa iglesia. Anong sabi niya? Verse 19, hindi mahalaga kung isang tao ay tuloy o hindi, subalit ang mahalaga yan, katapatan. Paano natin malalaman kung tayo matapat sa anumang kalagayan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. We ought to be faithful. That is what contentment is. Being faithful even in circumstances that we deem we don't prefer. So kung mayroon man sa atin maaaring naghahangad, ba gusto ko po ng ganitong klaseng estado sa iglesia paglilingkod, alam niyo una sa lahat, hindi masama yun. Kung mayroon sa inyong gustong maging mangangaral, maging nasa opisina balang araw, wala pong masama doon. Pero kung ito'y magdudulot sa inyo sa kasalukuyan na kompromiso o kaya naman ay mabalisa, magreklamo, mawala ng pasasalamat, yun po ang mali. While waiting kung kalooban ng Diyos o hindi, yung ating hinahangad, makikita na tayo ay may pagkakontento sa Diyos kung tayo nananatiling matapat at mapagpasalamat as we are waiting for God's will to be revealed to us. Kaya nga sabi ni Pablo, muli niyang inulit, ayun na ulit, bilang isang Hudyo, to give emphasis, inuulit nila, manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. There needs to be contentment. Sunod, pagdating naman sa societal status, usong-uso ang pagiging alipin dati. Slavery is very rampant. Pag sinabing alipin, may isang tao na mayaman, bibilhin niya ang taong ito, at dahil nabili na niya ang taong ito, hindi na niya kailangang sweldohan, pero kailangan niya magtrabaho hanggat maaari habang buhay para doon sa tao na bumili sa kanya. Ang sabi rito, ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na. Diba? Ang sabi dito, verse 21, ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ka ng Diyos? Ikaw ba'y ang societal status mo ba? Yung kumbaga parang tinatawag na pinakamababang estado sa lipunan? Diba? Kung nag-aaral tayo ng kasaysayan sa Pilipinas, sabi nila mayroong mga aliping sa gigilid, mga gano'n. Diba kung natatandaan nyo pa? Yung inyong social studies before. Pero makikita natin dito, ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ka ng Diyos? Ikaw ba'y naglilingkod sa isang earthly na Panginoon, na earthly master? Ano sabi? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Kasi syempre kung nasa estado ka nung tao ngayon, lalo na nung kultura nung panahong una, ay di ba isa yun sa mga alalahain niya, hanggang kailan ba ako alipin? Hanggang kailan ba ako ganito? I-translate natin sa ating panahon ngayon, wala siguro sa ating nagnanais na habang buhay, empleyado. Kailan ba ako magiging boss, yung hindi naman ako yung empleyado? Kailan ba ako magkakaroon ng sarili kong negosyo? Kailan ba ako magiging founder, chairman, and CEO ng isang kumpanya? Maaaring ganun. Or anything along those lines. Pero sabi, huwag kang mag-alala tungkol doon. Pero ito rin ang nais kong itama sa ating mga Kristiyano at sa maaaring iba pang makarinig. Alam nyo, may mga kumakalat na prinsipyo that contentment is not compatible with improvement. Narinig nyo ba yon? Na may mga nagpapayo minsan, you don't have to be content kasi if you're content, mananatili ka na lang ganyan, hindi ka na mag-i-improve, hindi ka na mag-a-advance, hindi ka na magpo-progress and so on. Yan po ay napakamali na prinsipyo. At alam ko, yung iba is nasasabi lang nila dahil failure of clear communication, maaaring iba naman ang ibig nilang sabihin, medyo they have lost for words or hindi lang maganda yung mga terminong ginamit nila. Pero hindi natin may tatanggi na may mga tao na ang prinsipyo nila, kapag ka ako'y kontento, hindi na ako makakausad. Hindi totoo yun kasi dito sinabi ni Apostol Pablo, at ito'y salita ng ating Diyos sa pamamagitan niya, na bagamat alipin ka nung tawagin ka ng Diyos, huwag kang mag-alala tungkol doon, ngunit, tamo may ngunit. Contentment is not against advancement. Mali yun. Bakit ano yung ngunit dito?
Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, improvement yun eh. Kaya huwag niyong isipin na, ay sabi ako daw ay manatili kung kailan ako tawagin. Hindi masama maghangad na halimbawa ma-promote. O kaya kung ikay empleyado, hindi masama maghangad na balang araw kung kalooban ng Diyos, ikaw ay magkaroon ng sariling negosyo. I'm not teaching prosperity gospel here. I'm balancing it out biblically. Ano binabalansin natin? Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, ano sabi? Seize the moment. Samantalahin mo. Hindi masama. Tandaan natin mabuti, contentment is not against advancement or improvement. Again, ang contentment is while waiting, if God wills for us to advance sa ating kalagayan, kung habang hinihintay natin, ako ba ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-improve ang aking kalagayan, habang hinihintay na nanatili tayong tapat. Yun ang contentment. Nananatili tayong mapagpasalamat, Panginoon, may preferred ako na ibang kalagayan, hindi ko alam kung ito'y pagkakaloob mo, sinisikap kong i-pursue ito ngayon. Pero Lord, whether or not ibigay mo, kasi future naman yun, wala pa kaming access sa future, hindi ko alam kung pagkakaloob mo, pero alam kong ikaw magkakaloob, ikaw din nagkakaloob ngayon, mabuti ka, para sa ikabubuti ko ito, sa aking kasalukuyan, hindi ako mag-aalala. Hindi ako nag-aalala. Mas inaalala kong sundin ang utos mo at manatiling tapat kaysa alalahanin kung magbabago ba ang aking kalagayan. At Panginoon, ako po ay nananatiling mapagpasalamat. I'm thankful. I may be preferring something else as my current condition, but I'm thankful because you have put me here. Dahil para din ito sa mas maayos at mas mahalagang pagprogreso or advancement, and that's the progress in sanctification. Ganun po ang ibig sabihin ng pagiging kontento. At yung isa, hindi ko na nailagay dito, pero yung basahin ko 1 Corinthians 7:26-28, ito yung marital status. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-aasawa, hindi rin siya nagkakasala. It also addresses the issue of those married people na natutokso ay hindi na ako kontento sa aking asawa, kaganda-ganda niyan dati nung aking pinakasalan, ngayon medyo hindi na. O kaya yung aking asawang lalaki, kamacho-macho niya nung aking napangasawa, ngayon may tiyan na. At marami pang iba. Kabait-bait nito nung aking nililigawan pa lang ano pala nito, tawag dito, matigas pa lang ulo nito. Ito pala hindi nagpapasakop at marami pang iba. O kaya naman, para naman sa mga wala pang asawa ay, kumbaga sila'y balisang-balisa, Lord, ako ba ay mamamatay mag-isa? O ganoon. Meron ba kayang iibig sa akin o wala? Balisang-balisa, sa pagkabalisa, minsan humahantong sa pagiging desperate na kumukompromiso sa mga biblical na proseso, o di kaya naman ay nagiging hopeless sila at marami pang iba. Mahirap kapag ganoon. Pero maging sa marital status natin, ganun pa rin. Manatili ka sa kalagayan kung nasaan ka ngayon, pinagkaloob yan ng Diyos. Hindi ka pinagdadamutan ng Diyos kung kayo naghahangad mag-asawa. Lagi nating tatandaan, ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng katuwang ay regalo rin ng Diyos. Just as Eve was given to Adam by God, at sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang pinagsama ng Diyos, sino ang nagpagsasama? Ang Diyos. Ay huwag paghiwalayin ng tao. We just have to wait on God who the right person would be according to the grace of God. At sa mga pagkakataong ito, sa mga pagkakataong ganun tayo, kung ikaw ay single pa, ay napakalaki ng pagkakataon na mailaan mo ng buong atensyon mo sa pinakakayamanan at kaluguran nating mga Kristiyano, at yun ay ang Panginoon. While waiting for the one, kumbaga, while waiting for the one. So napakahalaga ng pagkakontento upang hindi tayo kumompromiso, upang hindi tayo mahulog sa mga pagkabalisa, upang hindi mawalan tayo ng kapayapaan at kagalakan sa anumang pagkakataon, at hindi masamang maghangad. Huwag lang hahantong ang paghahangad sa kasalukuyang pagreklamo sa ating kalagayan. Huwag lang hahantong ang paghahangad
na tayo ay mawalan ng pagiging mapagpasalamat sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi masama ang paghahangad, huwag lamang mawawala ang ating pagiging matapat sa Panginoon sa ating kasalukuyang kalagayan. Sabi nga ni Jeremiah Burroughs from his book, The Rare Jewel of Christian Contentment, I quote in Tagalog, ang Kristiyanong pagkakontento ay ang matamis, panloob, tahimik at mapagpalang kalagayan ng espiritu na kusang loob na nagpapasakop at nagagalak sa marunong at makaamang kalooban ng Diyos sa bawat kalagayan. Napakaganda nung kanyang pagde-define sa Christian contentment. Si Thomas Watson mula sa kanyang aklat na The Art of Divine Contentment, sabi niya, ang pagkakontento isang tahimik na kalagayan ng puso na nagpapasakop sa Diyos sa lahat ng kalagayan. Tinatawag tayong active and passive obedience na sinecure ni Christ. Pero tayo ay inaasahan din magkaroon ng active and passive obedience, though not salvific, pero bahagi ng ating sanctification. Pag sinabi ng ating active na obedience, makikita natin, pag tinignan natin ng Ten Commandments ng Diyos, tayo aktibo na sumusunod doon. Ano man ang kalagayan. At pag passive obedience, ano man ang ipangyari ng Diyos na kalagayan natin sa ating buhay, ito ay tinatanggap natin ng may pagpapasalamat pa rin, ng may kagalakan, ng patuloy tayong nananalangin na tumaasa sa Diyos. Kaya nga sinabi sa 1 Thessalonians 5, be thankful in all circumstances because it is the will of God in you in Christ Jesus. Yun ang tunay na pagka-kontento. Kaya nga tandaan natin, manatili tayong kontento kung ano man ang kalagayan natin sa kasalukuyan habang sinisikap at hinihintay na makatawid tayo sa panibagong kalagayan. Tandaan natin ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Ang paghahangad ng bagong kalagayan sa hinaharap ay hindi dapat dahil sa kawalan ng kakontentuhan. Ano pa man ang kalagayan natin sa kasalukuyan, nararapat natin tanggapin ito ng may kakontentuhan. Dahil bilang pagbalik natin sa verse 17, ano man ang ating kalagayan, ito ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Romans 8:28. At alam nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mag-reflect nga tayo saglit. Sino sa inyo hindi ganoon kapamilyar sa Romans 8:28? Wala siguro, ano? Ito mas magandang tanong. Alam nating pamilyar tayong lahat dyan sa talatang yan. Gaano katindi yung pinagtitiwalaan niyang talatang yan? All things work together for good to those who love God, to them that are called according to His purpose. How intense do we trust that passage? Kasabay nun, kung ang sagot mo ay oo, how contented are you at your condition right now? How contented are we with our condition right now? At alam ko lahat sa atin ay may mga hiling. Sino sa inyo walang hiling? Buti pa kayo kung meron. Ano? Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa inyo na ang lahat. Pero lahat tayo ay may hiling. But regardless of those wishes, at alam kong hinihiling natin yan sa Diyos, how contented are we right now? How much do we trust that despite what we prefer, what we wish, which is way different than what we have right now, you still believe and trust with all your heart. All things work together for good. To those who love God, to them that are called according to His purpose. Alam nyo, nakaka-convict yung sinabi ni Warren Wiersbe sa kanyang commentary. Let me quote. Hindi ko na tinranslate sa Tagalog eh. Maganda yung English mismo. Sabi ni Warren Wiersbe, and I quote, "We are prone to think that a change in circumstances is always the answer to a problem. But the problem is usually within us and not around us. The heart of every problem is the problem in the heart." Yung kalimitan nating iniisip, di ba? Panginoon, sa aking kasalukuyang kalagayan, mayroon akong problema. Ano yung nasa isip natin? At the back of our mind, we want our circumstances to change.
You want what's around us, what's outside of us to change. Pero ang problema, we don't necessarily think that what needs to change really is what's inside us. Kung ano yung nasa puso. Ang ganda na sinabi ni Warren Wiersbe, at the heart of every problem is the problem in the heart. Kaya nga ang Panginoon sa kanyang pagkilo sa pagtubos at sa patuloy na pagbabago niya sa mga tinutubos niya, ang kanyang gawain ni laging ganito, from the inside out. He starts with the heart and then it manifests. Mamaya tatalakayin natin yan. What spiritually invested privately becomes vividly manifested corporately. Kasi ganyan lagi kumilos ang Diyos, from the inside out. Now sa ating pagtingin sa mga talatang ito na magandang isinulat ni Apostol Pablo, ating suriin ng ating mga sarili, what is the state of our heart? Ano bang estado ng ating puso sa kasalukuyan? Iniisip ba natin na, pinaniniwalaan ba natin na ang pinaka-problema natin dito sa daigdig ay ang sarili nating puso? Kaya sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for out of it are what? The issues of life. Problema natin ay puso, lalo na sa mga issue ng kawalang kakontentuhan. Hindi yung ating kalagayan, hindi yung ating kalagayang external, kundi yung ating kalagayang panloob. Yung ating kalooban. Yun ang ating hilingin sa Panginoon. Kung meron mang magandang application ng kawalang kakontentuhan, huwag tayong makontento ng ating kalooban, ng estado ng ating puso ay parang kagaya pa rin ng estado ng puso ng mga walang pagsampalataya kay Kristo. Kung mayroon mang magandang application ng kawalang kakontentuhan, yun. Huwag tayo makontento ng ating mga puso ay walang pagpapasalamat sa ating kasalukuyang kalagayan. Huwag tayo makontento ng ating mga puso ay mayroon pa ring impluwensya ng makasalanang sanlibutan. Huwag nating hayaan, huwag tayo makontento ng ating puso ay nananatiling pinanghahawakan at nakakadena ng mahigpit sa ating kalooban ang mga Diyos-Diyosan na nag-aalis ng ating biblical na kakontentuhan. Again, Jeremiah Burroughs from his book, The Rare Jewel of Christian Contentment, in Tagalog ay quote, yamang ang Diyos ay kontento sa kanyang sarili lamang. Kung nasa iyo siya, maaari ka ring makontento sa kanya lamang. At maaring iyon ang dahilan kung bakit inalis sa iyo ang mga panlabas na kaaliwan upang maging lahat-lahat sa iyo ang Diyos. Maaring habang mayroon ka ng mga bagay na iyon, nakihati sila sa Diyos sa iyong pagmamahal. Malaking bahagi ng agos ng iyong pagmamahal ay napunta sa mga bagay na iyon. Ngayon, nais ng Diyos na ang bagong agos ay dumaloy na sa Kanya lamang. Maaari din kasi ang cause ng ating kawalang kakontentuhan sa kasalukuyan dahil meron tayong pinanghahawakan dati na biglang nawala. Bakit kaya? Ito ang marahil na dahilan. Inagaw noong mga bagay na yun, noong kalagayan ngayon ng pagmamahal mong dapat sa Diyos nakalaan. At ang nais ng Diyos ay siya ang maging katangi-tangi pangunahin sa lahat. That He is overall in the church. Sa buhay ng bawat isa na tinawag ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga bilang hamon para sa atin, alalahanin natin kung sino ang Diyos na nagkaloob ng ating kalagayan upang manatili tayong may pagkakontento dahil sa Kanyang kabiyayaan. Does our external circumstances change that God is gracious? Does it? Or does it really reveal to us how God is so gracious? It is in those circumstances or conditions that we don't prefer that the Lord's graciousness is perfectly revealed in us. Hindi ba? Isipin mo yung mga panahon na kung saan nasa kalagayan kang hindi mo nais. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi man nabago ang iyong kalagayan, pero nakalampas ka doon na may kagalakan. Paano kaya yon? Paano kaya yon? Mahusay ka ba kasi? Ikaw ba si David Goggins na willpower, kung kilala niyo siya? Ganun ka ba kahusay o ganun ka mapagbiyaya ang Diyos? Ipinagkaloob niya talaga yung kalagayan, yung parang kagaya ni Pablo.
Panginoon, alsin mo naman po sa akin itong tinik ko sa laman. 3 times kong ipinalangin yung sabi ng Panginoon. Hindi ko alsin yan. It is through those thorns, it is through weakness that my power is made perfect. Nabago ba ang kalagayan ni Pablo? Hindi. Hindi nabago ang kanyang panlabas sa kalagayan, pero nabago definitely ang panloob niyang kalagayan. Nabago ang kanyang puso. Nakontento siya sa ating Panginoon. Pero dumako po tayo sa ikalawa, ang pagiging kontento sa anumang kalagayan kasama ang Diyos. Nung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatang mananampalataya, alam nyo, kung alipin ka no ikaw tawagin, alipin ka man panlabas, sa panlabas sa kalagayan, pero ikaw ang pinakamalayang tao. For whom the Son sets free is free indeed. Yun ang argumento ni Pablo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo, kung halimbawa, ikaw naman yung nasa other side. Hindi ibig sabihin dito, ini-encourage ang slavery at the time. Kasi sabi dito, kung ikaw ay nasa estado na hindi ka alipin, hindi kayo mga kasama sa itinuturing na mabababang klase ng tao sa lipunan, ang sabi rito, malaya ka nung ikaw ay tinawag, ikaw naman ay alipin ni Kristo. Kita nyo yung ginagawa dito? Sinasabi dito ni Pablo that true freedom is slavery to the right master. Sabi nga ng mga philosophers noong mga nakaraan na alam nating totoo pa rin ngayon, everyone is a slave of something. Tama ba? Or someone. Whatever you worry about, you're a slave of that. Whatever makes you angry or whoever makes you angry, you are a slave of that person. Diba? Hawak niya ang estado ng iyong emosyon. Pero ang point dito, true freedom is not really not having the state of slavery. It's being a slave to the right master. At ang sinasabi dito, kung ikaw man imalaya ng tawagin ni Kristo, hindi kayong aliping maituturing sa lipunan, pero ikaw ay naging alipin ni Kristo. Bakit? Ang tunay na kalayaan, which is pagiging alipin ni Kristo, ay nangyayari lamang kung ganito. Kung paano sa mga tao, nagiging alipin niya ang isang tao kapag binili niya yon, spiritually speaking, nagiging alipin ni Kristo ang bawat isang makasalanan na binili niya. At ganun tayong lahat. Ano man ang ating societal status, bossing ka man sa kumpanya, ikaw man ay normal na empleyado, ano man ang iyong trabaho, ano man ang iyong taas o baba, sa estado, sa lipunan, kung ikaw ay nakikristo, ikaw ay malaya, subalit at the same time, alipin niya dahil ikaw ay binili niya. Pero kung ating titingnan mabuti dito na i-exalt lalo, kaya ang ganda nitong mga talatang ito sa paghihimok ni Pablo na magkaroon ng biblical na pagkakontento ang mga mananampalataya sa Korinto, saan niya muling ibinalik? Sa Ebanghelyo. No one escapes the gospel as a believer and no one should graduate from the gospel as a believer, especially in the call for contentment. Ang daming mga implikasyon ng ginawang pagtubos at pagbili sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang konklusyon niya, nabili na at bayad na kayo. Isipin natin kung sino muna ang binili. Tapos dadako tayo kung sino ang bumili. Tapos dadako tayo ano ang ipinambili. Sino kang binili at sino akong binili. At sino pa yung mga bibilihin ng Diyos o binili na ng Diyos kasi sa atonement is already definite nung nandun ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sino kang binili at sino akong binili? Gaano ka kahalaga? Alam nyo, sabi sa Romans 3 verse 12, dahil sa ating pagkamakasalanan, I quote in English, we all have become worthless. Ano ang presyo ng worthless? Sa tingin nyo? 0. Tama ba? O mali ba ako? Bulok siguro ang mathematics ko, mali ba ako? Hindi. Pag sinabi natin worthless, your value is 0. Tama ba? Kaya nga worthless, wala.
Sa Tagalog, lahat tayo nawala ng kabuluhan dahil wala sa ating gumagawa ng mabuti, wala ni isa. Worthless saan? Ang konteksto, sa harapan ng Diyos. Pangalawa, dahil tayo ay worthless sa harapan ng Diyos, tayo ang binili. Sino ang bumili? Ang sagot, ang Diyos ang bumili. Wala tayong kabuluhan o halaga sa harapan ng Diyos dahil tayo'y makasalanan. Pero makikita natin, binili pa rin tayo ng Diyos. Ito yung pangatlo. Anong pinambili? Ano ang presyo ng pinambili? Ang presyo mo'y zero. Ang bumili sa'yo ay napakatindi ang halaga. Pero anong pinambili? Hindi mailalarawan ang pagka walang hanggan ng presyo ng ipinambili. Ang ipinambili ay yung laging binabanggit dito, si Kristo na anak ng Diyos. Ikaw ay walang halaga at ako'y walang halaga, pero napakamahal ng ipinambili sa atin ng Diyos. Kung ating titingnang mabuti, kaya ang sunod na panawagan ni Pablo, dahil nga ganun yung dapat kaisipan, wala kang halaga, wala kang kabuluhan, pero binili ka sa napakamahal na halaga. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Di ba? Ano yung ibig sabihin na huwag nang paalipin sa mga tao? Sa impluwensya ng iba, ay, dapat naka-Versace ka ding bag. Huwag ka makontento dyan lang sa bag mo. Ay, dapat ilang taong ka na, ganito, ganyan. Ay, nahuhuli ka na, ang mga kasamahan mo, may mga anak na at mga ganun. Magbihis-bihis ka nga at ikaw ay pumunta sa mga sa mga bar and so on. Makipag-mingle ka, hindi ganun. O kaya naman sarili nating pagpapaalipin sa ating mga sariling damdamin at mga hindi makadiyos na hangarin. Bakit? Napakamahal ng pagkakabili sa iyo para paalipin ka lang sa ibang tao at sa sarili mo. At napakatindi ng dinanas ng ipinambili sa iyo para tayo basta-basta na lamang magpatangay at mawala ng pagkakontento sa kung anumang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasi at the end of the day, ano man ang kalagayan ay pagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi ka man yumaman sa panahong ito, hindi ka man magkaroon ng tinatawag natin na mga trophy wife, so to speak, or trophy husband, o kung ano mapamang mga bagay, hindi ka man maging Pangulo ng Pilipinas kung yun ay inaasam-asam mo, o maging head ng UN, o ikaw ang sumunod na Vladimir Putin na babago sa Russia, o hindi man masugpo necessarily ang issue ng korupsyon sa bansa na kinilalagyan mo. Ito yung matindi. Ikaw ay may kaligtasan na kay Kristo. Yun ang pinakamagandang kalagayan sa lahat. Yun ang pinakamaganda at pinaka dapat pinagyayaman nating kamalayan sa ating isip. Ano pa man ang i-prefer natin na ating kalagayan sa daigdig. Kung ang panalangin mo ay sagutin ng Panginoon ng hindi sa iyong mga inihiling, tandaan mong mabuti na bili na at bayad ka na. Hindi ka dapat magmukhang kaawa-awa, hindi mo dapat pagmukhaing para kang biktima. Hindi ka dapat paalipin sa iyong mga hinahanga dahil bayad ka na at binili ka na ng Diyos. Ang napakamahal na pagkakabili sa iyo ng Panginoon ay alalahanin mo sa mga tukso na mawalan ka ng pagkakontento sa iyong kalagayan sa kasalukuyan. At kung ikaw ay naririto at ikaw ay wala pang kaligtasan kay Hesukristo, kunin mo itong pagkakataon upang tanggapin ang kanyang paanyaya, ang kanyang pagtawag na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya ka sa kanya para sa iyong kaligtasan, upang ikaw din ay bilhin ng ating Panginoon, upang ikaw din ay magkaroon ng pribilehiyong maging alipin ng Panginoong Hesukristo. Sobrang banal ng Diyos at sa sobrang kasamaan ng tao, napakalaking pribilehiyo na maging alipin ng dakila at banal na Diyos. Ang tindi nun. Para ikaw na dapat dinudurog ang basurang walang halaga, dapat sinusunog. Tama ba?
Ikaw na dapat dinudurog at sinusunog dahil wala kang halaga. Ikaw ay marumi sa harapan ng Diyos. Ikaw ay maruming basahan. At marami pang iba. Ikaw ay wretched. Tayo ay wretched. Pero ikaw ay aliping, direktang makapagsisilbi sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon dahil binili ka ng krus ni Jesus. Binili tayo ng krus ng ating Panginoong Diyos. Nabili na at bayad na kayo. Therefore, wag maging alipin ang bawat isa sa atin ng tao. Wag tayo maging alipin ng ating mga panlabas na hinahangad. 1 Peter 3:18, sabi rito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. 1 Peter 1:18-21, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos. By the way, kaya ka ikaw ay mananampalataya, kaya ka sumasamba dahil kay Kristo, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Hindi issue of contentment ang ating pananampalataya at pag-asa, hindi sa ating kalagayan, kundi sa ating Diyos, na hindi lamang nagkakaloob ng ating kalagayan, ngunit bumili sa atin upang tayo Kanyang maging anak, alipin, para sa Kanyang kaluwalhatian. At yung binasa natin sa 1 Peter 3:18, kaya ka may pakikisama sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nakikisama sa iyo. Sa anumang kalagayan, kagaya na sabihin sa verse 24. Dahil si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa mga makasalanan upang ano sunod? Dalhin tayo sa Diyos. Upang dalhin tayo sa Diyos. Kaya nga as we close, we'll just look at the final sentence in this passage, which is the most breathtaking passage, I would argue. Hindi lang sa talatang ito, ngunit maging sa, ito na may opinion ko lang ha, kada talata sa tingin ko na nasa Biblia. Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayo roon. Paano yung pananatili? Hindi lang basta remain, pero manatiling ano? Nagpapasalamat, nagpapanatiling may katapatan, nananatiling may pamumunga ng Espiritu. Bakit? Dahil kasama natin sino? Ang Diyos. Sa lahat ng maaari nating asamin na makasama, ang ating Panginoon dapat ang ating pinaka-inaasama-asam. And if you're a believer, isa sa mga bagay na inaasahan sa atin, the most cry of our heart ought to be with God. At alam nyo, sa mga pagkakataon, lalo na sa mga hindi preferred nating circumstances, ang Panginoon ay nandyan lang. Ang problema hindi ang pakikisama ng Diyos. Ang problema ay ang ating pakikisama sa Kanya. We fail to recognize that God remains to be there because we are so fixated in changing our external circumstances. Di ba pagka tayo ay tutok sa isang bagay, minsan hindi natin nakikita may mga tao pala sa paligid natin na handa tayong damayan. Ang ating Panginoon sa kasamaang palad ay tinatrato din natin sa ganoong paraan. Pero ang Panginoon ba ay umalis? Iniwan ka ba? Iniwan ba tayo? Kaya nga ang panawagan sa atin, ano man ang kalagayan, kapatid, mga minamahal na tupa ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. Stay faithful, stay thankful, stay peaceful, stay joyful, stay fruitful. Dahil kasama mo ang Diyos, kasama natin ang Diyos.
sa bawat pagkakataon na iyon. Alam nyo, kahit nga sa Hebrews 13, may nakalagay doon. Isa sa mga nakalagay doon, huwag tayong paalipin. I think it was in verse 5 or it is in verse 5. Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Makontento na kayo kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Kaya ako binanggit itong talatang ito, siguro, hindi naman natin may kakila sa ating sarili na isa sa mga pangunahin nating pinoproblema ay problema sa pananalapi. Pangunahing kinababalisahan niya ng marami. Pero maging sa mga bagay na yon, sabi ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. At yung in-expound ni PX, noong nakaraang linggo, Ephesians 3:20-21, ano yung sabi sa mga talata ngayon? Ngayon sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Balikan niyo yung mga panahong hindi pa kayo mananampalataya upang malalong mapanaig sa atin ang pagiging kontento, and I'll close with this. Ilang beses niyong hiniling sa Panginoon ang presensya niya nung kayo hindi pa mananampalataya? Ilang beses niyong hinangad na kayo iligtas niya nung hindi kayo mananampalataya? Ano ang nilalaman ng inyong panalangin kung kayo man ay nananalangin ng mga panahon hindi pa kayo sumasampalataya? Kasama ba ang paghiling natin sa Panginoon? O tayo hiling lang ng hiling sa Panginoon? Sa lahat ng mga hiniling natin at maaring hinihiling natin ng mga bagay na pansamantala sa panahon ngayon, ilan sa mga bagay na yon ang may mas mahigit pang halaga kaysa sa Panginoon? Ilan sa mga bagay na yon ang higit pa sa biyaya ng kaligtasan? Wala sa ating humiling nung tayo mga nawawala pang tupa sa presensya ng Panginoon. Hiling lang ng hiling tayo sa mga bagay na ibibigay ng Panginoon pero never nating hiniling siya. Pero tunay nga yung sinasabi ng talata ni Pastor X yung nakaraang linggo. Sana bibigay ng higit na sagana, higit pa sa ating hinihiling o iniisip. None of us wished for salvation before we were saved, but you have salvation. None of us wished for Christ before we were saved, but you have the Lord Jesus Christ. None of us wished for the peace of God before we were saved, but you have peace with God. Now be peaceful in whatever circumstances that you are in. Napakamahal ng ipinambili sa'yo dahil napakamahal ka ng Diyos. Hindi dahil napakakaibig-ibig ka, pero dahil napakadakila ng Diyos sa Kanyang biyaya na ibinigay ang napakamamahal niyang anak upang iligtas tayong mga makasalanang napakamahal ng ating sarili. At yun ang ugat ng discontentment. The root of every discontentment is ungodly self-love. That is the root of all discontentment. Nawa ang pinakamahalin natin ay ang Panginoon at hindi ang ating sarili upang ang pagkakontento natin sa ating Panginoong Hesukristo ay talagang lumago. At nawa ang mga bagay na ating tinalakay ngayon ay pagbungahin ng gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. At nawa ay pagkalooban tayo ng biyaya at kapayapaan. So maraming salamat sa ating Panginoon sa Kanyang inihain sa atin. Sana ito ay talagang maging totoo at lantad sa buhay ng bawat isa na mga tinawag ng Diyos upang maging Kanya. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pananalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. O aming dakila at mabuting Diyos, napakaraming salamat po sa iyong inihain sa aming harapan ng mga talatang ito para sa kabusugan at kapahingahan ng aming kaluluwa. Kilusin mo po ang bawat isa sa amin, nawa sa pagmagitan ng banal na Espiritu ay pagbungahin mo po sa amin ang virtue of contentment. Help us, Lord, na alalahanin na Ikaw ang nagkaloob ng aming kalagayan. Ikaw ang nagkaloob ng aming kalagayan. Hindi lang basta nagbibigay ng aming dapat danasin, ngunit kami nilalapitan at sinasamahan mo sa bawat aming karanasan sa aming kalagayan. Help us to remain faithful, to remain fruitful, to remain grateful,
o aming Panginoon. To remain obedient, Panginoon, and submissive sa bawat kalagayang pinaglalagyan mo sa amin. Nawa ito ay maging bunga din, hindi lamang ng buhay dito sa amin, sa NLRBC, ngunit maging sa bawat isang iglesia na iyong itinataguy at itinutustusan sa buong daigdig. Salamat po sa pagbili sa amin. Salamat po sa pagsama sa amin. Patuloy niyo po ipaalala sa amin na sa bawat nangyayari sa aming buhay, whether preferred or non-preferred, Panginoon, you're always there. At hindi ito may kukumpara sa kalagayan naming espiritual at pagpakailanman. Ito yung kalagayan ng kaligtasan kay Jesucristo. Kalagayan bilang mga kinukupkup mo anak. Kalagayan bilang mga alipin mo, aming Panginoong Diyos, para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Maraming salamat po. Iligtas mo po ang mga mahagip na wala pang kaligtasan ng mensaheng ito para po sa iyong kaluluwalhatian. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastor, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo, mga kapatid. Tayo po iaawit bilang This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.